Pamagat, itinuring ng mga turistang Tsino ang paliparan ng Pilipinas na parang basurahan ang sandali kung kailan bumagsak sa zero ang kanilang social credit score dahil sa isang mahinahong salita ng isang janitor. Talagang bagay sa mga Pilipino ang maglinis, ano? Ang mapanlait na pangungusap na ito ay binitiwan ng isang turistang Tsino na walang pakundangang nagkakalat ng basura sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, isang lugar na ipinagmamalaki ng bansa. Minamaliit nila ang paliparan na kilala sa mataas na antas ng kalinisan at kalidad ng serbisyo. Walang pakialam sa abalang na idudulot sa mga tao sa paligid, walang habas silang nagtapon ng kanilang mga basura. Higit pa rito, patuloy pa nilang pinukaw sa galit ang janitor na naglilinis ng kanilang mga kalat. Subalit, ang ganitong mapang-abusong pag-uugali ay nagbunga ng isang kahindik-hindik na wakas na hindi nila kailanman inasahan. Anong uri ng karma ang naghihintay sa kanila? Ngayon, ating alamin ang buong detalye ng pangyayari. Para sa mga biyaherong galing sa iba't ibang panig ng mundo, ang NAIA ang nagsisilbing tarangkahan na humuhubog sa kanilang unang impresyon sa Pilipinas. Ang kalinisan sa loob ng paliparan ay kahanga-hanga at nakakabighani. Ang makintab na sahig ay mainit na sumasalubong sa mga bisita. Mula sa mga malalaking bintanang salamin sa waiting area, matatanaw ang malawak na kalangitan at ang mga eroplanong dahan-dahang gumugulong sa runway. Habang pinagmamasdan ang tanawing ito, ang mga mukha ng mga turistang abala sa pagkuha ng litrato ay puno ng paghanga at kagalakan. Hindi ako makapaniwalang paliparan ito, bulalas ng isang turistang mula sa Amerika, sumang-ayon naman ang isang European na katabi niya. Oo nga, sobrang linis. Para kang nasa isang mamahaling hotel. Talagang karapat-dapat sa bansang kilala sa serbisyo at hospitalidad. Ang mga kawani ng paliparan, bagamat mabilis kumilos, ay laging may taglay ng ngiting tatak Pilipino, isang ngiting magiliw at palakaibigan. Kapag may nakitang nangangailangan ng tulong, agad silang lalapit. Kailangan niyo po ba ng tulong? Ang isang tanong na puno ng malasakit na ito ay nagdudulot ng kapanatagan sa mga biyahero. Okay lang. Salamat po, magalang nilang tugon. Sa may boarding gate, ang mga pasahero ay masayang nagkukuwentuhan kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan habang naghihintay. Ang buong paliparan ay may mahinahong musika na lumilikha ng isang payapang kapaligiran. Samantala, sa isang kalapit na coffee shop, isang Pilipinong propesyonal ang tahimik na nagkakape habang nagtatrabaho sa kanyang laptop. Habang pinagmamasdan ang kanyang kalmado at nakapokus na anyo, bumulong ang mga dayuhang turista, talagang ang magagalang at disente ang mga Pilipino. Sa sandaling iyon, isang turista ang lumapit sa isang janitor. Siguradong mahirap panatilihing malinis ang ganito kalaking lugar sa lahat ng oras, no? Ang janitor ay marahang tumango at ngumiti, at sa tono na puno ng pagpapakumbabang Pinoy, sinabi niya, "Ay, hindi naman po. Masaya na po kami basta't komportable kayo na parang nasa sarili ninyong tahanan." Nang marinig ang pag-uusap na ito, natural na napangiti ang mga tao sa paligid. Ang buong paliparan ay napuno ng mainit na pakiramdam. Isang simbolo ng pinakamagandang tanawin ng Pilipinas, ang mataas na antas ng civic consciousness ng mga tao na nabibigyang buhay sa NAIA. Subalit, ang kapayapaan ng umagang iyon ay biglang binasag ng isang malakas at nakakabinging sigawan. Oy, ito na ba ang Pilipinas? Parang wala namang espesyal. Isang grupo ng maiingay na turistang Tsino ang dumating na parang isang bagyo. Bastos nilang kinaladkad ang kanilang mga maleta na parang pag-aari nila ang daanan at nakaharang sa ibang mga tao. Isa sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang nangutya, ang sikip naman ng daan dito. Hayaan niyo na kung mabunggo ang mga maleta. Ang kanilang kilos ay tila nagpabigla sa buong paliparan, na walang anumang pakialam sa ibang mga pasahero. Pagdating nila malapit sa boarding gate, agad nilang inukupa ang lahat ng bakanting upuan. Basta na lang nilang ikinalat ang kanilang mga bagahe sa daanan na tila hindi nila alam na nakaharang sila. Inilabas nila ang kanilang mga baon na butong pakwan at chichirya at nagsimulang kumain na biglang sumira sa katahimikan ng paliparan. Ang luwag-luwag dito, kahit saan pwedeng umupo, sabi ng isang babae habang nakaupo sa gilid ng pasilyo. Sa paligid niya, nagsimulang gumulong ang mga latang walang laman at balat ng chichirya. Malawak naman dito, okay lang kahit madumihan ng kaunti, sabi ng lalaking tila leader ng grupo na may halong pang-aasar. Sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama. Para bang sinasadya nilang ipagyabang ito, itinapon nila ang kanilang mga basura sa sahig. Kahit natapon ang kanilang iniinom,
wala silang pakialam. Ang mga pasahero sa paligid ay nagpakita ng pagkalito. Napakunot ang kanilang mga noo habang pinapanood ang kanilang di kanais-nais na pag-uugali. Isang turistang European sa tabi ang bumulong. Hindi ako makapaniwala paano nila nagagawa ang ganyang bagay. Sa kabilang banda, bagamat inis ang mga Pilipinong pasahero sa kanilang ginagawa dahil sa kulturang iwas gulo o pakikisama, walang direktang lumapit para kumprontahin sila. Isang binatang Pilipino ang pabulong na nagsabi, "Bakit sila ganyan kawalang modo? Akala ba nila bahay nila ito?" Ang resulta, isa sa kanila ang umalog-alog ng isang plastic bottle at sinabing, "Bahala na, trabaho naman ng mga Pilipino ang maglinis, diba? Hindi natin yan problema." Nang marinig ang pangungusap na iyon, ang janitor na naglilinis sa malapit ay biglang napatigil at lumingon sa kanila, ngunit wala siyang sinabi. Isang tingin lang ng pagkadismaya ang ipinakita niya bago muling tahimik na nagpatuloy sa paglilinis. Ang leader ng grupo ay lalo pang sumigaw, "Ito ang Pilipinas, isang islang nabubuhay lang sa paglilinis ng dumi ng iba." Ang kanilang bulgar na halakhakan ay nilamon ang katahimikan sa paligid. Ang isang sulok ng paliparan ay biglang binalot ng isang hindi kaaya-ayang tensyon. Subalit, hindi nila lubos na akalain kung gaano kalaking kapahamakan ang idudulot ng kanilang mga kilos. Dahil sa kanilang kaguluhan, ang hangin sa paliparan ay tila nagyelo. Sa may boarding gate, isang mag-asawang Pilipino na tahimik na naghihintay ang hindi na nakatiis sa kanilang mga kalat at ingay. Nagkatinginan sila. "Mahal, lumipat na lang tayo ng lugar," mahinang sabi ng asawang babae. Walang imik na tumango ang lalaki, inayos ang kanilang mga gamit at tumayo. Bagamat ito ay isang tahimik na protesta, hindi maitago sa kanilang mga mukha ang matinding pagkadismaya. Sa kabilang dako, isang binatang Pilipinong pasahero ang hindi na rin napigilan ang sarili. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinabi, "Excuse me po, pwede po bang pakitapon ang basura ninyo sa tamang basurahan? Pampublikong lugar po ito." Nang marinig ito, lumingon ang leader ng grupo, umismid at tumawa. "Trabaho niyong mga Pilipino ang maglinis, di ba?" Itinapon niya ang hawak na bote sa sahig. Walang pakialam sa mga nakatingin at patuloy na humalakhak kasama ang kanyang mga kaibigan. "Mga customer kami na nagbabayad dito. Ang trabaho niyo ay manahimik at maglinis." Dahil sa aroganting tugon, bahagyang tumaas ang boses ng binatang Pilipino. "Nasa pampublikong lugar po tayo. Sana po ay may respeto kayo sa iba at sa lugar na ito." Biglang lumamig ang paligid. Ngunit nagkibit-balikat lang ang lalaking Tsino at nang asar. Ang babaw naman ng kaligayahan ng mga Pilipino. "Sa ganito kaliit na bagay, apektado na kayo." Sumang-ayon naman ang kanyang mga kasama. "Oo nga, ang liit-liit na bagay, pinalalaki." Ganyan talaga ang mga Pilipino, makitid ang isip. Dahil sa lakas ng kanilang boses, lahat ng atensyon ay napunta sa kanila. Isang ina na may maliit na anak ang niyakap ang kanyang anak at tumingin sa kanila na may pag-aalala. Sa pagkakataong iyon, isang nasa katanghaliang gulang na Pilipinong lalaki ang lumapit sa binata at bumulong, "Hayaan mo na, iho. Walang mangyayari kung makikipagtalo ka sa ganyang klaseng tao. Huwag mo na silang patulan." Bagamat bakas ang pagkadismaya sa mukha ng binata, sa huli ay umiwas na lamang siya. Ngunit ang galit sa kanilang di kanais-nais na pag-uugali ay tahimik na kumalat sa mga pasahero sa paligid. Paano sila naging ganyan kawalang disiplina? Nakakahiya ang ginagawa nila sa isang paliparan na mukha ng bansa. Ang ganitong mga usapan ay kumalat sa mga tao at ang mga tingin na ipinupukol sa kanila ay lalong lumamig. Ngunit tila hindi nila ito napapansin at patuloy pa rin sa malakas na pagtawa at pagkakalat ng basura. Ang leader ng grupo, na parang nagpapasikat, ay ikinalat pa ang basura sa paligid at may hamong sinabi, "Tingnan nyo, walang nangangahas na kumontra sa atin." Lalong bumigat ang atmosfera. Bagamat lumipat na ng upuan ang mga Pilipinong pasahero, isang hindi maalis na sama ng loob ang nanatili sa kanilang mga puso. Paano kung lumala pa ang sitwasyon? May pabulong na nag-aalala. Sa sandaling iyon, natanaw sa malayo ang isang kawani ng paliparan na papalapit sa kanila. Isang kislap ng pag-asa ang mababanaag sa mga mata ng mga nakapaligid. At muli, lumitaw ang janitor. May mahinahong kilos. Lumakad siya patungo sa kanila. May banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Magalang siyang yumuko at sa malumanay na tono ng isang Pilipino, sinabi niya, "Paumanhin po. Kung maari po sanang itapon ninyo ang inyong mga basura sa tamang lalagyan, malaki po ang aming pasasalamat. Para rin po ito sa mas komportableng kapaligiran para sa lahat."
Nang marinig ang kanyang sinabi, natigilan ang grupo, ngunit ang leader ay agad na umismid. Ano bang sinasabi mo diyan? Trabaho ninyo ang maglinis, di ba? Ang pangungusap na iyon ay lalong nagpatalim sa tingin ng mga tao sa paligid, ngunit wala silang pakialam. Nagpatuloy ang lalaki, nagbayad kami para dito. Nagbibigay kami ng trabaho sa inyo, kaya dapat magpasalamat pa kayo sa amin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng janitor. Kalmado siyang sumagot, ang lugar na ito ay para sa lahat ng pasahero para maging komportable sila. Hinihiling ko po ang inyong kooperasyon. Ang kanyang hindi mapagkumbaba ngunit matatag na paninindigan ay umani ng suporta mula sa ilang pasahero. Gayunpaman, nagkibit balikat ang leader at sinipa ang basura sa kanyang paanan. Karaniwan lang naman, dahil sa pagiging abala nyo sa maliliit na bagay kaya hindi umuunlad ang mga Pilipino. Dahil sa kanyang pag-uugali, lalong naging tensyonado ang paligid. Isang binatang pasahero sa malapit ang hindi napigilang bumulalas. Grabe na yan! Ngunit ang janitor ay nanatiling hindi natitinag. Kung hindi po kayo makikipagtulungan, mapipilitan po akong sundin ang regulasyon ng NAIA at ipagbigay alam ito sa kinauukulan para gumawa ng aksyon. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas sa kanilang mga mukha, ngunit agad din silang humalakhak ng malakas. Regulasyon? Akala mo ba mapipigilan kami niyan? Naabot na nila ang sukdulan ng kanilang pagiging mapanukso. Sinasadya nilang itapon sa sahig ang kanilang inuming hindi pa ubos. Hoy! Linisin mo rin to! Tingnan natin! Ang tanawing iyon ay nagdulot ng mga bulungan ng pagkabigla. May mga pasaherong umalis na sa kanilang mga upuan. Ngunit ang janitor, na tahimik na pinapanood ang kanilang kaguluhan, ay nanatiling matatag. Ginoo, kung ipagpapatuloy ninyo ang ganitong pag-uugali, mapipilitan akong i-report ito sa management. Ang kanyang kalmadong boses ay may taglay na matinding determinasyon. Marahil dahil sa kanyang tindig, ilan sa kanila ang pansamantalang tumahimik, ngunit ang leader ay muling nagsalita para udyukan ang mga kasama. Huwag kayong mag-alala. Ano bang magagawa sa atin ng matandang yan? Muli silang nagtawanan. Ngunit hanggang sa sandaling iyon, hindi nila namamalayan na ang kanilang mapanuksong kilos ay magdudulot ng mas malaking problema. Habang nananatiling kalmado ang janitor, lalo namang lumala ang kanilang pag-uugali. Habang pinapanood silang walang pakundangang nagkakalat ng basura at nagtatapon ng inumin sa sahig, ang mga pasahero sa paligid ay nagpakita na ng sukdulang pagkadismaya. Paano nila nagagawa iyon sa isang napakalinis na paliparan? Hindi ka panipaniwala, ang mga salita ng pagkondena ay sunod-sunod na maririnig. Sa sitwasyong ito, ang airport duty manager na nakatanggap ng ulat ay sa wakas ay dumating, naka-uniforme. Lumakad siya patungo sa kanila na may seryosong ekspresyon. Mga Ginoo, paumanhin po. Ngunit ang inyong kasalukuyang kilos ay isang malinaw na paglabag sa mga alituntunin ng paliparan at pampublikong kaayusan. Ang kanyang mahinahon, ngunit may autoridad na boses, ay nagpatigil sa kanila. Ngunit ang leader ay agad na sumagot ng may pang-ismid. Heto na naman, ang liit-liit na bagay, pinalalaki. Talaga namang napakababaw ng mga Pilipino. Hindi nagbago ang ekspresyon ng manager at nagpatuloy, ayon sa mga regulasyon, kung ipagpapatuloy ninyo ang ganitong pag-uugali, maaari kaming gumawa ng hakbang para sa pilitang paalisin kayo sa paliparan. Hinihiling po namin ang inyong kooperasyon. Ang malamig na mga salitang iyon ay nagpatutok sa lahat ng tingin sa kanila at sa manager. Kahit na hindi pa rin umatras ang leader, lumingon siya sa kanyang mga kasama at sinabi, "Oh, paano nyo kami paaalisin dito?" Sumunod naman ang kanyang mga kasama, na tila ng aasar at lalo pang naging mapanukso. Sinasadya ng leader na sipain ng malakas ang isang bote sa malapit. Mas lalo pa nating guluhin. Tingnan natin kung hanggang saan ang galit ng mga Pilipino. Bilang pagsunod, sinimulan ng kanyang mga kasama na ikalat ang kanilang mga hawak na balat ng chichirya at mga lata sa sahig. Ang tanawing iyon ay nagdulot ng mga buntong hininga at pagkadismaya mula sa paligid. Ang manager ay nanatiling kalmado at nagbigay ng matatag na babala. Ang inyong kilos ay nagdudulot na ng matinding perwisyo sa ibang mga pasahero. Kung hindi kayo titigil ngayon, ipapaalam namin ito sa airport police at gagawa kami ng kaukulang legal na aksyon. Ang mga salitang iyon ay nagpayelo sa hangin, pansamantala silang napatigil sa pagtawa. Ngunit ang leader ay agad na sumagot ng may panghahamon, "Pulis? Mukhang masaya yan. Kahit anong pulis pa, tawagin mo." Lalo siyang naging mayabang at lalong lumamig ang tingin ng mga tao sa paligid.
Ngunit hindi na nagsayang ng laway ang manager. Tahimik siyang gumamit ng kanyang radyo. Calling control center, situation report is complete. Please prepare for support as per procedure. Ang mga salitang iyon ang naging hudyat ng pagwawakas ng kanilang kayabangan. Nang umabot sa sukdulan ang kanilang kaguluhan, ang mga pasahero sa paligid ay tahimik na naglabas ng kanilang mga smartphone. Sa Pilipinas, kung saan malakas ang impluensya ng social media, may isang nagsimulang mag-video at bilang hudyat, ang iba pang mga pasahero ay sabay-sabay na itinutok ang kanilang mga kamera sa kanila. Ngayon ko lang nakita ang ganito, hindi ito pwedeng palampasin. I-viral natin sila. Bulungan ng mga tao, ilang pasahero ang nagsimulang i-record ang kanilang walang modong pag-uugali. Habang kalmadong hinaharap ng manager at ng mga staff ang sitwasyon, sa halip na magsisi, lalo pa silang naging mapanukso. "Hoy, mas mag-ingay pa tayo!" sigaw ng leader. Nasiyahan ang kanyang mga kasama at lalo pang ikinalat ang basura. Sa isang iglap, ang sahig ng paliparan ay natabunan ng mga natapong inumin at piraso ng chichirya. Ang lahat ng ito ay kumpletong na-record at sinimulang i-upload sa mga social networking sites tulad ng Facebook, TikTok at X, dating Twitter. Ang unang post ay may pamagat na, "Mga turistang Tsino, nagwawala sa NAIA." Sa loob lamang ng ilang minuto, ito ay umani ng napakaraming shares at reposts. Hindi ka panipaniwala, ang tarangkahan ng Pilipinas ay binaboy ng ganito. Ang kanilang pag-uugali ay talagang di katanggap-tanggap, nakakahiya. Ang ganitong mga komento ay bumaha, at ang video ay agad na naging viral. Hindi mabilang na mga Pilipinong netizen ang nagalit sa kanilang nasaksihan. Ang bilis ng pagkalat ng video ay patunay nito. Samantala, sa mismong lugar, lalong lumamig ang tingin ng mga pasahero sa kanila. Isang babaeng kumukuha ng video ang kinausap ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi niya. "Miss, mas mabuting ibigay mo rin yang video sa official page ng NAIA." Tumango ang babae. "Opo, syempre, hindi natin ito maaaring palampasin. Hindi natin hahayaang sirain nila ang imahe ng Pilipinas." Habang sila'y nag-uusap, patuloy ang pagdagsa ng mga bagong post sa social media. Ang mga video na may hashtag na "pasaway na turista sa NAIA" at "walang disiplina" ay lalong kumalat at lalong uminit ang galit ng publiko. Bakit pinapayagang makapasok ang mga ganitong tao? Ang kalmadong pagharap ng mga staff ng paliparan ay kahanga-hanga. Imposibleng magsisi ang mga yan. Nang makita ang mga taong kumukuha ng video, isa sa mga kasama nila ang nagpakita ng pag-aalala. "Hoy, kinukunan na tayo ng lahat." Ngunit ang leader ay umismid at nagkibit balikat. "Hayaan mo sila, walang mangyayari." Ang mga salitang iyon ay muling nagpakalma sa kanyang mga kasama at muli silang humalakhak. Hindi sila tumigil sa pagkakalat. Sa sandaling iyon, hindi nila alam kung gaano kalaki ang magiging epekto sa kanilang buhay ng mga tingin sa paligid at ng kapangyarihan ng online shaming. Sa kabilang banda, patuloy na sinusubaybayan ng manager ang sitwasyon at nag-uulat sa kanyang headquarters. Ang mga video ng insidente ay mabilis na kumakalat. Kailangan nating kumilos agad. Ang kanyang mahinahong pagpapasya ang magiging mitsa sa susunod na malaking pagbabago sa sitwasyon. Ang video ng mga pasaway na turistang Tsino sa NAIA na mabilis na kumalat online ay nagdulot ng malawakang kaguluhan. Ang keywords na NAIA unruly behavior ay umakyat sa trending topics at sa isang iglap, kumalat ito sa buong mundo at umabot pa pabalik sa kanilang bansa. Hinding-hindi mapapatawad ang ganitong pag-uugali. Ang kabaitan ng mga Pilipino ay kanilang inabuso. Hindi na ito personal na issue, ito ay kahihiyan ng buong lahi nila. Ang ganitong mga kritisismo ang pumuno sa comment section ng video. Kasabay nito, ang manager sa NAIA sa pakikipag-ugnayan sa kanyang headquarters ay mahinahong isinagawa ang mga kinakailangang hakbang. Dumating ang airport police at hinarap sila ng may matatag na paninindigan. "Mga Ginoo, ang inyong ginagawa ay maaaring ituring na obstruction of public service at paglabag sa batas ukol sa public order. Kung hindi kayo agad titigil, mahigpit namin kayong papatawan ng parusa ayon sa batas." Ang mga salitang iyon ay pansamantalang nagpatigil sa kanilang tawanan. Ngunit ang leader ay nagkibit balikat at sumagot ng may pang-aasar, "OA naman, biro lang to." Hindi natinag ang pulis sa kanyang asta. Mahinahon siyang nagpatuloy, "Ang paliparan ay isang kritikal na pambansang infrastruktura. Tungkulin naming tiyakin ang kaligtasan at kaginhawaan ng ibang mga pasahero. Malinaw na hinahadlangan ninyo ito." Habang umaalingaw-ngaw ang mga salitang iyon,
Sunod-sunod na nagsimulang tumunog ang kanilang mga smartphone. Dahil sa pagkalat ng insidente online, ang kanilang ginawa ay naibalita na rin ng media sa Tsina. Teka, tayo ba talaga ang tinutukoy dito? Bulong ng isa sa kanila habang nakatitig sa screen. Sa balita, ang headline ay, "Mga pinakawalang hiyang turista, nagdulot ng pandaigdigang kahihiyan." Kasama nito ang bumabahang mga komento ng pagkondena. Hala, lagot na tayo nito. Sa harap ng nag-aalalang boses ng kasama, pilit pa ring nagpakatatag ang leader. Ang ingay! Huwag niyong pansinin. Ngunit kasunod nito, nakatanggap sila ng isa pang abiso sa kanilang mga telepono. Galing ito sa travel agency sa China na nag-ayos ng kanilang biyahe. Dahil sa inyong malubhang pag-uugali na lumalabag sa mga patakaran ng kumpanya, simula ngayon, binabawi na ang lahat ng inyong pribilehiyo sa aming mga travel packages. Ang maikling pangungusap na iyon ang nagpamutla sa kanilang mga mukha. Papaanong nangyari to? Para bang hindi pa sapat, nalaman nilang naibalita na rin sa national news sa Tsina ang kanilang mga mukha. Tinatakan sila bilang mga taong nagdulot ng kahiya-hiyang gawain sa ibang bansa. Ang kanilang personal na impormasyon ay nagsimula ng kalkalin at ikalat online. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng mensahe mula sa kanilang mga boss. Malaking issue na sa internet ang ginawa ninyo. Pagbalik ninyo, magpaliwanag kayo agad. Bagamat maikli, ipinapahiwatig nito ang malaking epekto sa kanilang hinaharap. At ang pinakamatindi sa lahat, nakumpirma nilang bumagsak ng husto ang kanilang social credit score. Sa hinaharap, mahihirapan na silang makakuha ng pautang o maglakbay sa ibang bansa. Paano umabot sa ganito? Na may mga mukhang puno ng pag-aalala at pagsisisi, sa wakas ay tumahimik sila. Ngunit hindi pa nila alam noon na simula pa lamang ito ng parusang darating sa kanila. Pagbalik nila sa Tsina, ang kanilang buhay ay nagbago ng 180 degrees. Dahil sa epekto ng mga kumalat na video, sila ay pinagtsismisan at tinuro-turo sa kanilang komunidad. Ang kanilang relasyon sa mga kaibigan at kakilala ay naputol. Sila yung mga nagkalat ng kahihiyan sa paliparan sa Pilipinas, di ba? Nakakahiya. Pati ako nahihiyang kapitbahay nila. Saan man sila magpunta, ganitong mga bulungan ang kanilang naririnig. Dahil hindi na nila matiis ang malamig na pakikitungo ng mga tao, unti-unti na silang hindi lumalabas ng bahay. Ang mas masahol pa, natanggap nila ang abiso ng pagkakatanggal sa kanilang mga trabaho. Ang pundasyon ng kanilang kabuhayan ay gumuho. Dahil sa matinding pinsalang idinulot ninyo sa reputasyon ng kumpanya, hindi maiiwasan ang inyong pagkakatanggal. Ang malamig na salita ng kanilang boss ay parang punyal na tumusok sa kanilang mga puso. Biglang nawalan ng trabaho, binalot sila ng kawalan ng katiyakan at pag-aalala sa hinaharap, ngunit wala silang malapitan. Idagdag pa rito, dahil sa pagbagsak ng kanilang social credit score sa pinakamababang antas, lahat ng kanilang transaksyong pinansyal ay hinarangan. Hindi lang pautang sa bahay, maging ang pagpaplanong maglakbay muli ay naging isang luho na lamang. Sa gitna ng sitwasyong ito, biglang naalala ng dating leader ang mga salitang iniwan ng Pilipinong janitor. Ang taong hindi nagkakalat ng basura ay may malinis na puso. Ngunit kapag ang puso na ang marumi, kakalat ang dumi nito sa lahat ng nasa paligid niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa kanyang dibdib. Noong una, binalewala niya ito. Ngunit ngayon, para itong isang propesiya na nakita ang lahat ng kanyang ginawa. Bakit ko ba ginawa ang mga bagay na yon? Ang kanyang buntong hininga na may halong pagsisisi ay umalingaw-ngaw sa walang laman na silid. Ngayon, halos wala nang nakakaalam kung nasaan na sila. May mga balibalitang nabubuhay na lamang sila sa mga pansamantalang trabaho, ngunit walang makumpirma. Subalit sa internet, ang kanilang masamang imahe ay mananatiling nakaukit na parang isang digital na tattoo na maipapasa sa mga susunod na henerasyon. Kapag nag-iwan ka ng mantsa online, hindi na ito mabubura. Ipinakita ng insidenteng ito ang malupit na katotohanan ng digital na lipunan. At sa huli, naaalala natin ang isa pang salitang iniwan ng janitor. Ang paglilinis ay hindi lang pag-aalis ng dumi sa isang lugar. Ito ay pagdadalisay din ng kaluluwa. Ang aral na ito ay malalim na tumatak sa isipan ng lahat ng naroon. At ang kanilang katangahan ay mananatiling isang halimbawa kung gaano kalaki ang kapahamakang idudulot ng di kanais-nais na pag-uugali. Halos wala nang nakakaalam kung nasaan na sila ngayon. Ngunit ang mga tala sa internet ay magpapatunay magpakailanman sa kanilang pagkakamali. Habang ipinapakita nito ang kalupitan ng digital na lipunan,
Ipinapaalala rin nito sa ating lahat kung gaano kahalaga ang pagpapanatili ng dignidad bilang isang tao. Ito ang kalidad ng mga Pilipino. Habang tinatapos natin ang kwentong ito, hindi natin maiwasang magmuni-muni. Ang mundong ating ginagalawan ay binubuo ng mga hindi nakikitang kasunduan, paggalang sa espasyo ng bawat isa, pag-unawa sa oras ng iba, at pagpapanatili sa lugar na ating pinupuntahan na kasing ganda ng dati. Higit pa sa mga batas, ito ang tinig ng ating mainit na konsensya. Ang makintab na sahig ng NAIA ay hindi lamang bunga ng tapat na paggawa ng isang tao. Ito ay bunga ng pinagsama-samang tahimik na pag-iingat at mataas na antas ng civic consciousness ng hindi mabilang na mga taong dumaan dito. Isang basurang basta na lang itinapon ay kayang-kayang sirain ang hindi nakikitang kasunduang iyon. Sa pamamagitan ng kwento ngayon, muli tayong pinaalalahanan na ang ating tunay na halaga at pagkatao ay hindi marahil nagmumula sa magagarang damit o mataas na posisyon. Sa halip, ito ay nasa mga maliliit na gawa, ang tahimik na pagpulot ng basura sa isang sulok na walang nakakakita, ang malalim na pagpapahalaga sa mga pampublikong espasyo at ang pag-una sa kapakanan ng lahat bago ang sariling kaginhawaan. Doon sumisikat ng pinakamaliwanag ang pagkatao ng isang tao. Gaya ng sinabi ng janitor, ang paglilinis ng isang espasyo ay katumbas ng pagdadalisay ng ating mga kaluluwa. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng ating kapaligiran, natututo tayong magpakumbaba, isabuhay ang paggalang sa iba, at madama ang malusog na pagmamalaki sa pag-ambag sa paglikha ng isang mas magandang mundo. Ang lugar na ating iniwan ay matagal na magsasabi kung anong uri tayo ng tao, dahil ang naiiwan doon ay hindi lamang mga bakas, kundi ang ating puso. Ngayon, tahimik nating tanungin ang ating sarili. Anong uri ng bakas ang iniiwan ko sa mundong ito sa bawat araw? Ang mga lugar ba na aking dinadaanan ay nagiiwan ng kapayapaan at ngiti sa iba? Naway ang lahat ng lugar na ating tinatapakan ay maging mas mainit at mas maganda. Tandaan natin kung paano ang isang maliit na gawa ng isang tao ay maaaring magbigay liwanag sa mundong ating ginagalawan. Sana ang kwentong ito ay mag-iwan ng isang malalim na alaala sa puso ng bawat isa.